Ayun guys, babalik tayo. Um, ang dami nagtatanong kung magkano daw yung sahod sa Europe. Ah, sagutin natin yan lahat. Dahil gusto ko rin naman sabihin sa inyo yun lahat ng katotohanan sa pagkakaalam sa Europe. Yun. So, alam nyo, sa Europe, magkakaiba ang sahod. Sabihin natin, oo, euro, pero may mga bansang hindi pa euro ginagamit eh. May mga bansa dito na sa part ng Europe na hindi pa euro ginagamit, yun, tamang term. So, yun, akala nga ng akala nga ng iba, akala ng iba, ah, hindi porket na sa Europe ang sahod baha na. Malaki na. Yun. So, yun. Sagutin ko mamaya yan sa inyo, ha? Kasi sa ngayon, kasi lalakad pa ako eh. Pauwi pa lang ako. At may mga ano nga pala, may mga kanya-kanyang uh, sahod dyan bawat posisyon. Halimbawa sa mga cleaner, sa mga factory, sa mga restaurant, yun. At sa restaurant, bawat position may kanya-kanyang level ng sahod dyan. Yun. Kaya may sagutin ko sa inyo lahat dyan. So may pagdating sa bahay, lahat dyan sasagutin ko. Kahit hindi nanliligaw, sasagutin ko yan. So yun po, sasagutin natin yung mga nagtatanong kung magkano ba daw ang sahod sa Europe, especially sa Croatia. Sa Croatia po, ang minimum na sahod ng cleaner ay 650 to 700 euro. Multiply nyo na lang po sa sa 60.50 or 61. Yun po yung kalalabasan ng sa peso. Sa mga factory naman po, factory karaniwan dyan 700 to 750 euro. Yun. Sa mga dishwasher sa mga nakakausap ko, karaniwan 800 euro. Yun. Sa mga cook medyo mataas ang konti, 1,100, 1,200 to 1,500 ang cook. Sa mga head chef po, 2,000 to 2,300. Yun po ang sinasahod ng mga head chef. Yun. Yun po ay lahat ng yung sinabi kong mga sahod na yun po ay nakabase lang po sa Croatia, sa bansang Croatia. So, kung sa part ka ng iba pang bansa na kilala na bansa, ay mas malaki naman. Pero, mas malaki ang tax mo. Ang maganda kasi sa Croatia, kung ano yung offer na sahod mo, yun na yung sahod mo. Kasi, ang tax doon, ang nagbabayad ay ang employer, hindi ang employees. Yun. Kasi sa ibang part ng Europe, malalaki ang offer. Magbabayad ka ng tax, 10%. Magbabayad ka pa ng bahay mo. Ganun po yung mga sa ibang part ng Europe. At yung iba nga, nalalaman ko, pagtawid nila ng ibang bansa sa ibang part ng Europe, mga nagsisisi na tuloy na gustong bumalik ng Croatia. Kasi, tsaka nila na re-realize na mas okay pa pala sa Croatia.
dahil unang-una medyo mas mababa ang bili sa Croatia kaysa sa ibang part ng Europe na mas malaki ang sahod, mas malaki pa yung expenses. Hindi pa kasamang bahay, 'di ba? Yun po. Sana natulungan ko po kayo sa gusto nyong malaman. So, yun lang po.